Yahoo! Hello mga masters at mga ka-G! Good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at sa buong Asian countries. At kung sama kayong lupalop ng ating daigdig, ay wala po dito si G natin. At syempre hindi ko kasama si G upon recording time. Kaya babatiin kayo namin ng good morning, good noon, good afternoon, good evening, at good night na po sa mga ready ng matulog. At tayo po ay mag-continue pa rin po sa ating lecture about siyempre nasa reflexology pa rin po tayo at pumunta po tayo sa sciatica. Pero ngayon po ay enhance lang natin further po ang ating mga topics regarding po sa mga meridians and mga points na mga involved. At gusto ko lang po kasi explain sa inyo kung bakit po na pareho lang po ang approach sa amin dito. Parang hindi magkalayo ang approach sa pag-treat ng sciatica at yung mga other body pains like carpal tunnel, like trigger finger, stiff neck, and yung mga iba't ibang mga sakit, ankle pain, tennis elbow, plantar fasciitis. So iba't ibang mga pangalan po 'yan. So it means iba't iba din po yung part ng body ang nag-hurt, ang sumasakit, nagmamanhid, at kung ano may mga sensation diyan. Pero meron palang the main problem pala dyan is syempre ang area kung saan po may pinching na nangyayari. So before we start, I would like to ask for your thumbs up. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe dito po sa ating channel, Master Worm. Alright po, so nandito po ako ngayon. Magle-lecture muna tayo mga master. So nandito, welcome po sa aming clinic. Ito po yung aming clinic, sa aming acupuncture clinic. Na ang pangalan po ay Oriental Acupuncture and Therapy Clinic. So ako po dito ang receptionist at ako din po ang marami akong dito, all around po ako dito. So ito po yung model po ng tao. Siyempre mga points, acupuncture points po yan. Siyempre yung skeletal system. And sa pinakita natin kahapon, ito po yung close-up ng spinal nerves natin. So nakikita niyo po yung yellow na yan. Yan. Yung yellow na yan is the spinal nerves connected. Attached po siya sa spinal, sa skeletal, sa ating spine. Okay? Spinal cord. Ito po yung spinal cord. So meron po tayong different kinds of part ng spinal cord natin. Siyempre may tayong cervical 1 to cervical 8, to cervical 7 to 8. And then thoracic 1 to thoracic 12 po yan. And then lumbar 1 to lumbar hanggang lumbar 5. And then may tayong sacral. Sacral 1 to sacral 3. Okay? And then syempre, bababa po yan sa sacral 4 pala yan hanggang sacral 4. And then bababa po yan sa coccyx. And coccyx po yung ating dito po, tailbone, coccyx. Right? So, mga masters at mga ka-G. Ayan, wala dito si G natin. So, we will always have to make sure that our spine should be straight. So, the spine should be straight like this, mga masters. Tingnan nyo. Supposed to be straight po yan. Straight na straight po yan ang spine natin. Okay? But the problem is, the most common problem that we have is if we give favor on one side. Let's say, for example, sakit po dito yung dito mong area. So, ang iba ay tatayo po yan. Gaganon po yan sila. Parang they will stand on one leg. Ganon po. So, ito po, ang left side po nila, yung left po nila na paa, ito po. Yung left po na paa ay hindi po siya dadapat sa sahig. Kasi they will try to use their right foot kasi masakit dito. So what happens is the entire time yung area mo dito po, ito po ay this will be tight. Magiging matigas ang muscles dito kasi ito po yung area kung saan ka tumatayo. And then dito po ay loose. So what happens is this area will tighten up and it will pull your spine out of alignment. So hahatakin niya po ang iyong muscle, yung skeletal system papunta dito. So now yung spine mo is pupunta na yan dito sa
right or sa left, depende kung saan ka nagbibigay ng favor. Okay? So tandaan po natin na hindi po nagsa-stop dyan sa cervical 1 ang spinal nerves, kundi continuation niya po yan. Punta pa yan ng ating tip of the brain. Hanggang dito pa yan, no? Yan. And then, same din sa ating kamay. Connected po yan. At connected po yan sa paa. So, which means that hindi lang po siya specific sa area na yan. Buong katawan natin po ay merong connected po ang spinal nerves. Okay? So, yun po, ang importante. And then, dito po naman sa ating picture dito, makikita niyo po may different colors po yan. Yan ang ating tinatawag na meridian chart. Kumbaga, ang meridian first passageway po yan ng mga energy ng chi. Ayan, so ang buong katawan natin ay may iba't ibang klaseng meridians po yan. And then ito naman yung patalikod. Ayan, patalikod naman po yan mga masters and mga ka-G na wala din si G dito ngayon. Ayan, and then ito naman yung side view niya. Diba? So nakikita niyo po siya. And then ang maganda po dito sa ating katawan, ang ating tenga pala mga masters and mga ka-G ay meron din pong corresponding. Kung meron tayong foot reflexology chart, meron din tayong ear chart, ear acupuncture chart, kung saan po ang each part of our body has a specific organ involved or specific, ayun, kita mo, yung area po kung saan po tayo naglalagay ng hikaw, ayan, yung mata. So, meron akong mga experiences dito ng mga pasyente namin na malalabo ang kanilang mga mata. Malalabo talaga, usually mga babae. Malalabo ang kanilang mata. So, tingnan namin yung lifestyle nila. And pagpunta nila sa amin sa clinic namin dito, yung mga earrings po nila ay dangling. Yung mga hikaw po nila ay super bigat. So, what happens here is the area for the eyes, yan po, ayan, is very strained. Kumbaga, meron siyang hikaw na nakasabit po dyan, nakatusok at ang hikaw ay pinupul niya po yung skin ng ating tenga, and that causes this particular point, which is the eyes, to strain. So ang problema is lumalabo po yung kanilang mga mata. And then we also do like here, there's specific points in the head, like for opening, having a good memory. Sa mga pasyente namin dito na may meron mga PTSD, ADD, ADHD, at meron po mga trauma. Ayan po, maganda po yan, mga points na yan. And of course, for for memory retention. And syempre sa kamay, meron din po yan. Yung mga na-explain natin, ayun na po yung ating topic yung last time. Ang ating kidney 1, nandyan po yung kidney 1 na topic natin. Nandyan po yung ating iba't ibang mga topic na na-discuss natin last time. Alright? So, tingnan natin ng iba. Kasi tinuro din natin yung posisyon sa pagtulog. O bakit po talaga importante ang posisyon sa pagtulog, mga masters and mga ka-G? Why? Why is it very important? Because tandaan po natin, tandaan niyo po mga masters and mga ka-G. Okay? Ito na muna yung natin. Iba na, yung sa sunod na lang yung iba. Kung natin. So, different postures. So, anong ibig sabihin ng different? Di pala, iba pala yan. Ito lang yung tingnan nyo, ha? Yan, ito lang tingnan nyo. So, bakit importante po na matulog tayo na merong unan sa ating likod ng ating tuhod? Why is it very important to have that pillow? So, sa mga nagtatanong kung bakit po at bakit at hindi sila comfortable sa position na yan, ito ang isasagot ko sa inyo mga masters and mga ka-G. So, you have to remember that pag natutulog po tayo, unconscious po tayo. Okay? So, pag unconscious tayo, we don't know what we're doing, and then we change positions when we sleep. So, tandaan niyo po, pag natulog kayo sa ganitong posisyon, may chopstick ako dito. Pag natulog kayo sa ganitong posisyon, pag gising niyo sa umaga, ay naka-side view na kayo. Bakit? Kasi, tingnan niyo pag wala po kayong unan dito, di ba? Yung pag nakadiretso po ito, meron pong malaking hollow na space po dito. So dito, in fact, sa likod mo, magkakaroon po ng malaking space na pwede mo rin pong ilagay yung kamay mo dyan. No? Parang malaki po yung kanyang ng area. So pag meron ganyan dyan, it means that ito po, masakit po yung dito mo. Dito yung pressure .
Kasi, di ba? Tingnan nyo, subukan nyo dyan, humiga kayo at wala kayong unan dito. Dito lang sa ulo. Mararamdaman nyo po na meron po kayong parang tension dito. Pag dinagay mo na po yung unan dyan, pag naka-bend na po ang knees mo, ito po ay, nakikita nyo yung straight line, ang crooked line pero straight, yan po ay bababa at magre-relax. Okay? So at the same time, magre-relax din yung inyong head, ang neck. Kasi pag wala po ito, what happens if there's a big arch here, ito po ay hatakin niya yung neck muscles mo, ay magkakaroon ka ng straining. Kaya during the whole time ka natutulog, pag hindi comfortable ang iyong posisyon, ay unconsciously or sometimes consciously, ikaw ay mag-face sideways. So pag ikaw ay nasa sideways, imagine mo 30 minutes to 1 hour to 3 hours, 4 hours na yung iyong weight, di ba? Nakatungtong ka yung halimbawa nakatulog ka sa left side. So ang buong weight mo po ay pinupush po yung lahat na nasa left side mo, yung sa bottom. Kung saan ka natutulog, lahat ng iyong mga body fluids, phlegm, mucus, and weight mo ay binibigyan ng pressure sa baba. So pagising mo sa umaga, namamanhid yung inyong mga kamay, mga daliri, or meron pa mga problema sa iyong inflammation. Halimbawa, yung iyong hindi ka makahinga dahil po inflamed yung iyong sinuses or yung mata mo ay inflamed din. Okay? So very important talaga mga masters. This is the reason why I really recommend you to follow this position when you sleep. And sleeping, you need to really sleep on a comfortable position kasi pagkagising mo sa umaga, kung komportable ka, mas maganda din yung gising mo. And then at the same time, yung both lungs mo, they expand well. Right? So magpapalampas muna tayo kasi hindi naman ito premier promotion or premier marathon ng mga teams. So tayo po ay magpapalampas kasi last time po ay nagpalampas din tayo. At dahil Holy Week ngayon, ayun po ay wala naman tayong limit sa ating oras sa premier. So sige, continue ko lang muna mga masters and mga ka-G. Alright, so ito po ang ating topic din kahapon which is gusto ko lang po i-review sa inyo. Kasi every part of our skeletal system or our spinal nerves, may connection din po siya sa iba't ibang part ng ating katawan. So halimbawa po ay meron ka pong issue sa cervical 1. Cervical 1 po ay ito pong cervical 1 no, pinakauna diyan. Yung pinakauna na nagko-connect po. Ito po. Ayan, ang cervical 1. So pag may issue ka diyan, ayan po yung problema natin, no? Cervical 1, ito po. So may blood supply to the head, pituitary gland, scalp, bones on face, brain, inner and middle ear, sympathetic nervous system. Imagine niyo po, pwede ka magka-problema sa headache, pwede ka magka-problema sa pituitary gland mo, pwede ka magka-problema sa inner and middle ear. So, pag problema ng middle ear, ibang doktor naman yung pupuntahan mo. Pag problema ka sa headache, ibang doktor naman pupuntahan mo. And so on and so forth po yan, mga masters. Halimbawa, let's give another example. Thoracic 4, ito po yung thoracic 4 natin. No? This is the T4. This is the T4 here, somewhere around here. Okay? So the T4, okay, this is the T7. This is 7, 6, 5, 4. This is the T4 here. So pag ito po ang pinched, itong nerve na pinch na to, pwede ka magka-problema sa gallbladder, common duct, heart, lungs, and bronchial tube. O di ba? So very very far po ito sa Western medicine kasi pag pumunta ka sa Western medicine, ilang doktor bang pupuntahan mo diyan? Pupunta ka sa doktor para sa gallbladder, pupunta ka ng heart doctor, pupunta ka ng lung doctor. 3 doktor na po yung iyong pupuntahan. So, pero, pag meron ka kasing problema na symptoms na, halimbawa, matagal mo na po itong iniindang, which means na meron na pala talagang underlying problem. Pero pag bago pa lang mag-start, at nagsashow pa lang ng signs and symptoms, ayun po, dito po yan nag-uumpisa. Meron po kayong blockages sa spinal nerves. So, yung spinal nerves po ay hindi nakaka-receive, yung organ na yan ay connected po siya sa mga spinal nerves na to. And if it's pinched because the muscles are tight, kaya po we always want our patients to stand on the proper posture, and of course not just proper posture but to sleep on the right position po and po. And of course nandito din po yung ating posture na tinuro natin kahapon. Very very important din ito mga masters and mga ka-G.
Because posture, the standing, we always stand all day. Sometimes po ay nakaupo po tayo. So pag hindi tama ang ating posisyon, ang problema po ay magkakaroon po tayo ng mga problem sa likod. Ito, nakita nito kahapon, di ba, sa picture. So ito naman, kasi wala tayong ngayon, kasi may work na busy po ako. Ito po, ang buong weight mo po ay nandito po yan, no? So this area here will hurt, and then of course, ang neck mo mag-hurt din po yan. Kasi in order for you to see forward, yung ulo ay ibababa mo. Kasi, dapat ba? Kasi nakaganon ka eh. Ito naman, ayun, no, masakit din po dito mo kasi dito yan ang weight. Okay? And then, ang kamay nasa harapan. Ito, nasa harapan din yung kamay. Tandaan po natin, yung kamay natin ay dapat nasa center po ng ating seam line ng ating pants. And nakaslant forward po tayo ng konti. Slant, hindi siya straight. Ito ang straight, ito ang slant. Okay? And of course, ang ating weight po ay hindi dapat dito sa ating heels. Iwasan po nating tumayo na naka ano yung weight natin dito, ha? Right? So mga masters at mga ka-G, ito po yung aming clinic. Maraming salamat talaga sa inyong lahat. At ako po ay magpapaalam muna pansamantala dahil po meron na tayong particular time lang po para dito. And of course, in behalf of G, na si G po natin ngayon na nasa bahay, at of course, your one and only Master Worm, maraming salamat po and have a blessed Holy Week. God is great. Yahoo!